Nag-aabang sa dagat at karagatan ng mundo, ang Shadow Fleet ng Rusya, kadalasan ay luma at delikadong oil tanker na lampas sa takdang panahon. Ang mga umuugong na barko ng Shadow Fleet ang nagsilbing lifeline para sa Rusya habang patuloy itong nakikidigma laban sa Ukraine na nagdadala sa bansa sa bingit ng pagkabangkarote. Kailangang tuloy-tuloy ang pera mula sa Shadow Fleet, kaya alam ng Ukraine na dapat nila itong pigilan gamit ang makabagong sandata. Nilabanan ng Ukraine ang mga dating lihim na barko ni Vladimir Putin. Malaking problema si Putin. Kakawasak lang ng Ukraine ng dalawang pangunahing barko ng Shadow Fleet ng Russia at siguradong may plano pa silang sirain ang iba. Ayon ni Onion sa isang hindi pinangalanang source na nakausap ng Kiev Independent noong Nobyembre 29. Ayon sa ulat, ang source daw ay bahagi ng Security Service of Ukraine or Security Service of Ukraine. Sinabi niya sa Kiev Independent na ipinadala ng Ukraine ang ilang Sea Baby naval drones sa baybayin ng Black Sea sa Turkey. Doon, tinamaan ng mga drone ang dalawang Shadow Fleet tanker na kayang magdala ng hanggang 70 milyon na langis ayon sa Security Service of Ukraine source. Wala ni isa sa kanila ang may dalang langis noon. Sinadya ng Ukraine na sabay atakihin ang dalawang barko para palubugin ang mga ito nang walang pinsala sa dagat itim. Ayon sa source, nakipagtulungan ang Security Service of Ukraine sa hukbong dagat ng Ukraine sa pag-atake. Matagumpay na natapos ng mga Sea Baby drone ang misyon laban sa mga barko at nagdulot ng malaking pinsala sa transportasyon ng langis ng Russia. Marahil medyo kahina-hinala ang lahat ng ito. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Ukraine sa pag-atake at hindi pa rin alam ang pinagmulan ng Kiev Independence. May mga dahilan para sa parehong babalang ito. Kadalasang hindi inaangkin ng Ukraine ang mga atake sa mga ari-arian ng Russia sa labas ng kanilang teritoryo. Ayon sa Kiev Independent, parehong gumagana ang dalawang barkong tinamaan sa baybayin ng Turkey. Ayaw ng Ukraine magpasimula ng international na insidente sa bansang ilang beses naging tagapamagitan sa usapang kapayapaan ng Russia at Ukraine. Maaaring ayaw ng Ukraine akuin ang pag-atake para hindi malaman ng Russia ang kanilang paraan. Ayon sa isang source mula Security Service of Ukraine, ginamit ang Sea Baby drone, ang opisyal na post ng Security Service of Ukraine tungkol sa pagkakaalam nila sa lokasyon ng mga kahina-hinalang barko ng Russia ay maaaring magbigay ng pahiwatig sa mga kasamahan ni Putin. Mas mahihirapan ang Ukraine sa mga susunod na pag-atake, kaya di nakakapagtaka na walang opisyal na kumpirmasyon. Magandang malaman na totoong nangyayari ang Sea Baby strike at hindi lang galing sa hindi pinangalanang source ng Security Service of Ukraine. Batay sa mga video mula sa hindi pinangalanang source sa Kiev Independent, hindi yabang ang ipinapakita ng source na iyon. Sa isang 72 segundong video, pinatunayan ng source ng Security Service of Ukraine na ginawa talaga ng mga drone ng Ukraine ang kanilang inaangkin na ginawa nila. Diretso agad ang video sa kuha mula sa Sea Baby drone, kaya walang nasayang na oras. Habang papalapit ito sa isa sa malalaking tanker na winasak ng Ukraine, huminto ang drone sa likuran mismo ng tanker at lumiko pa kanan papunta sa hulihan ng barko. Pagkatapos, naputol ang footage mula sa kinukunan ng Sea Baby papunta sa video na kinunan mula sa di kalayuan sa tanker. Sa buong kulay, nakita natin ang isang napakalaking pagsabog ng direktang tumama ang Sea Baby. Tinupok ng apoy at usok ang likod ng Shadow Fleet na barko. Kitang-kita mula sa iba't ibang anggulo ang sunog. Malamang ibig sabihin nito ay may mga reconnaissance drone at iba pang sasakyang pandagat ang Ukraine na naglalayag sa mga tubig malapit sa kahina-hinalang barko ng Russia. Muli, walang opisyal na kumpirmasyon, pero ang apoy at usok ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Ang natitirang bahagi ng footage ay halos pareho rin, kung saan may isa pang Sea Baby na papunta sa isa pang tanker. Isang malaking pagsabog ang nakunan mula sa iba't ibang anggulo, at isa pang barko ng Shadow Fleet ni Putin ang nawasak. Kung hindi ito totoo, magaling ang Security Service of Ukraine sa pagpepeke ng atake. Pero ang totoo, mukhang nagsasabi ng totoo ang source ng Security Service of Ukraine. Mahalagang mga tama ang naitala. At dalawang tanker ang nawasak. Ang mga sumunod na ulat ay nagbigay din ng karagdagang impormasyon tungkol sa dalawang barko na tinamaan ng Ukraine. Iniulat ng Bloomberg noong Nobyembre 28 na tinamaan ng Ukraine ang Kairos at Virat, parehong oil tanker. Ang Kairos ay humigit kumulang 200 at 74 na metro o siyam na raang talampakan ang haba at nagsimulang pasukin ng tubig nang tamaan ito ng Sea Baby ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang Virat, na naglalayag malapit sa baybayin ng Black Sea ng Turkey, ay tinamaan halos sabay
at nagsimulang magbuga ng usok. Ang ikalawang barko ay nabiktima rin ng pangalawang pag-atake ng Ukraine noong Nobyembre 29 na nagpapakitang hindi sapat ang unang pinsalang nagawa nila. Gusto nitong tiyakin na hindi na muling makakapaglayag ang Virat. Hindi rin naman hindi kilala ang dalawang barko. Kahit tinatago ni Putin ang kanyang Shadow Fleet, kasama pa rin sa sanctioned list ang Kairos at Virat bilang bahagi nito. Ang una ay pinarusahan ng United Kingdom at European Union, habang ang huli ay pinarusahan din ng European Union at United States. Matalino ang Ukraine sa pag-atake sa Shadow Fleet. Imbes na direktang targetin ang mga barkong konektado kay Putin, naghihintay muna ito sa pagpapatupad ng parusa. Pagkatapos, kapag ginamit pa rin ng Russia ang pinatawan ng parusang barko, napatunayan ito. Pinalabas ng Ukraine ang Sea Baby drone ayon sa ulat ng National Broadcasting Company News tungkol sa pag-atake ng Ukraine. Sabi ng National Broadcasting Company, pabalik na mula Egypt ang Kairos. Nang tamaan ito ng Ukraine, ibig sabihin na ibaba na ng tanker ang karga at pauwi na sa Russia para mag-refill. Iniulat ng ibang network na ang barko ay galing India, hindi Egypt. Batay sa ulat, lahat ng tripulante ay nailikas sa rescue boat. Nagawang isagawa ng Ukraine ang pag-ataking ito nang hindi nasasaktan ang mga taong maaaring hindi direktang kasali sa digmaan ng Russia. Gayunpaman, maaaring igiit ng Ukraine na sino mang pumiling sumakay sa isang barko ng sariling Shadow Fleet ay ginagawa ito sa sarili nilang panganib. Ang Virat ay nasa silangan ng Black Sea, mas malayo kaysa Kairos, at 35 nautical miles mula sa baybayin ng Turkey. Nakaligtas ang tripulante sa pag-atake. Ayon sa Turkish Transport Ministry, na nagbigay ng karamihan sa impormasyon tungkol dito. Tungkol naman sa mismong Virat, sinabi lang ng ministeryo na matatag pa ang barko, na nagpapahiwatig na maaaring hindi sapat ang ginawa ng Ukraine para tuluyang alisin ito sa mga tubig ng mundo. Maaaring hindi pagsira ng barko ang tunay na layunin ng Ukraine, kundi ang magpadala ng mensahe kay Putin. Kaya ng Ukraine tamaan ang Shadow Fleet mo kahit kailan, at walang barkong ligtas. Hindi ito unang beses na nakaharap ng Ukraine ang Shadow Fleet ng Russia, at malayo pa ito sa teritoryo nila. Ayon kay Bloomberg sa ulat ukol sa Sea Baby strikes, hindi ito unang beses na may mga barkong konektado sa Moscow na sumabog ngayong taon. Noong unang bahagi ng 2000 at 25 sunod-sunod na sumabog ang mga barkong pangkalakal na dati nang dumaong sa mga pantalan ng Russia. Ayon kay Chuck Farrar sa Kiev Post, sa unang kalahati ng 2000 at 25, nagsagawa ang Ukraine ng ilang surgical strikes na sumira sa mga barko ng Russian Shadow Fleet. Naganap ang mga matitinding pag-atake sa iba't ibang bahagi ng karagatan tulad ng Black Sea na muling inatake ng Ukraine, pati Mediterranean Sea at Baltic Sea. Kadalasan, ang Ukraine ay gumagamit ng naval drone sa pag-atake. May mga ulat ng pinaghihinalaang sabotahe ng mga ahente ng Ukraine sa mga pantalan na dinadaungan ng Shadow Fleet ng Russia. Isa pang mensahe kay Putin, maraming paraan ang Ukraine para pabagsakin ang barko ng Shadow Fleet. Isang itim na marka sa Ukraine, at marahil ang dahilan kung bakit walang ibang tao maliban sa isang anonymous na source mula sa Security Service of Ukraine ang umaako ng kredito para sa pinakabagong mga pag-atake ay dahil ang mga Sea Baby drone ng Ukraine ay hindi gumagana sa mga tubig ng Russia o Ukraine. Parehong tinamaan ng Ukraine ang dalawang barko na nasa o malapit sa tubig ng Turkey. Kaya agad tumugon ng Turkey. Ang mga insidenteng ito sa exclusive economic zone ng Turkey sa Black Sea ay nagdulot ng panganib sa kaligtasan ng paglalayag, buhay, ari-arian at kapaligiran sa rehiyon. Ayon sa Foreign Ministry ng Turkey, matapos ang mga pag-atake, patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa mga kaugnay na partido para maiwasan ang pagkalat at paglala ng digmaan sa Black Sea. Dagdag pa ng ministriya, upang maiwasan ang negatibong epekto sa interes at aktibidad ng ekonomiya ng Turkey sa rehiyon. Magandang balita ito para sa Ukraine dahil hindi nais ng Turkey na parusahan sila kahit kinokondena nito ang mga pag-atake sa Black Sea. Ayaw ng Ukraine na masyadong magalit ang Turkey dahil may kakaibang posisyon ang bansa pagdating sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa London School of Economics and Political Science, naging mapag-angkop at oportunista ang diplomasya ng Turkey sa Russia nitong mga nagdaang taon. Dahil sa oportunismo, napanatili ng bansa ang ugnayang pangkalakalan sa Russia.
Ayon sa Turkish Minute, ang bansa ngayon ang pangalawang pinakamalaking trading partner ng Russia na may kabuuang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa na umaabot sa dolyar 526 bilyon noong 2024. Sa kabilang banda, miyembro ang Turkey ng NATO at isinara nito ang Dardanelles at Bosphorus Straits sa mga barkong militar. Ilang araw matapos simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine, ang pagsasara ng mga strait ay pumigil kay Putin na mapalitan ang Black Sea Fleet na napinsala ng mga drone at missile ng Ukraine sa pananakop niya. Kaya, nananatiling may kakaibang posisyon ang Turkey sa digmaan. Mas neutral ito kumpara sa ibang NATO members, ngunit nakikipagkalakalan pa rin sa Russia. Kailangang mag-ingat ng Ukraine dahil kung magagalit nila ang Turkey, maaaring buksan nito ang mga saradong kipot para sa mas maraming barko na maaaring magdulot ng ganap na digmaan sa Black Sea. Sa kabutihang palad para sa Ukraine, walang ipinapakitang senyales ang Turkey na gagawin nila iyon. Magaan lang ang parusang nakuha ng Ukraine sa matapang nitong pag-atake gamit ang Sea Baby laban sa Shadow Fleet ng Russia. Tungkol din ito sa Sea Baby. Sila ang mga drone na sumira sa Kairos at Vira na parehong naglayag sa ilalim ng bandila ng Gambia para itago ang totoong may-ari. Ang mga marine drone na ito ay naging kilala sa masamang paraan sa panahon ng digmaan sa Ukraine dahil sa laki ng pinsalang na idulot nila sa Black Sea Fleet at patuloy na inaayos ng Ukraine ang mga ito para gawing mas mapanganib kaysa dati. Iniulat ng The Defense Post ang bagong Sea Baby update noong Oktubre 2025. Ipinapakita nito na ang drone, mula magandang konsepto noon, ay naging ganap na sandata na ngayon ng Ukraine at maaaring gamitin laban sa anumang barko ng Russia. Iniulat ng outlet ang Security Service of Ukraine tests sa Black Sea na nagpakita ng dalawang bagong Sea Baby na may armas. May gyro-stabilized machine gun na automatikong nagtatrack at nakakakilala ng target. Malamang magiging kapaki-pakinabang ang drone na ito para sa pagpapatrolya sa Black Sea at pagpapaputok sa anumang maliliit na sasakyang pandagat at mga aerial projectile na susubukang ipadala ng Russia papunta sa Ukraine. Ang Sea Baby VIV-2 ay may multiple launch rocket system na kayang maglunsad ng 10 grab munitions. Wala sa mga ito ang mukhang Sea Baby na ginamit ng Ukraine noong Nobyembre 28 at 29. Sapat na ang mas luma at subok na kamikaze Sea Baby para gawin ang trabaho. Gayunpaman, ang mga weaponized na version ng Sea Baby ay nakatanggap ng iba pang mga upgrade na maaring nagpaganda pa sa bisa ng kamikaze na version ng drone. Pareho silang kayang bumiyahe ng hanggang 1,500 kilometro o mahigit 900 at 30 milya. Kaya rin nilang magdala ng kargamento na hanggang 2,000 kilo bahagyang higit sa 4,400. Dagdagan mo pa ng pinalakas na makina at bagong navigation suites at makakakuha ka ng drone sa tubig na may matinding lakas at kayang marating halos kahit anong bahagi ng Black Sea. Kakatuklas lang ng Russia na malaki na ang Sea Baby. Dalawa sa mga barko ng Shadow Fleet nila ang nakaranas ng lakas ng mga drone na NATO. Maaaring tanungin kung bakit target ng Ukraine ang Shadow Fleet kaysa mga barkong militar ng Russia gamit ang Sea Baby attacks. May ilang dahilan. At marahil ang pinaka-interesante ay ang Black Sea Fleet ay labis ng napinsala at napalayas mula sa Crimea. Noong mas maaga sa digmaan, pinaniniwalaan na ang Black Sea Fleet ang magiging game changer. Noong Marso 2000 at 17 ayon sa Center for International Maritime Security, ang Black Sea Fleet ay binubuo ng 45 barkong pandigma at 7 submarino. Karamihan sa mga ito ay nakatalaga sa daungan ng Sevastopol sa Crimea. Halos wala ng hukbong dagat ang Ukraine, maliban sa ilang patrol at mine warfare na barko. Ang puwersang pandagat ng Russia sa Black Sea ay inaasahang magbibigay ng dominasyon laban sa Ukraine, pero hindi ito nangyari. Pagsapit ng 2,000 at 24 winasak ng Ukraine ang 1/4 ng Black Sea Fleet gamit ang missile at drone. Kaya umatras ang natitirang fleet mula Crimea. Hindi na naging mahalaga ang fleet kaya nagamit ng Ukraine ang Sea Baby drones nila para tamaan ang ibang target. Iyan ang nakita natin sa mga pag-atake sa Shadow Fleet noong 2025. Kung aktibo pa ang Black Sea Fleet, ito sana ang prioridad. Hindi na aktibo ngayon. Kaya nang pabagsakin ng Ukraine ang iba pang barkong Ruso sa Black Sea, tulad ng Kairos at Virat. Pareho silang nagbayad ng kapalit ng pagiging bahagi ng Shadow Fleet ni Putin. Narito ang pangalawang dahilan kung bakit tinarget ang dalawang barkong ito. Ngayon,
Tinatangka ng Ukraine na bawasan ang isa sa pinakamahalagang pinagkakakitaan ni Putin dahil sa mahigpit na parusa sa industriya ng enerhiya ng Russia na pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Nakapag-ipon si Putin ng isang kahina-hinalang flotilya ng mga barko na gumagamit ng watawat ng ibang mga bansa at sinusubukang maglayag ng hindi napapansin. Ginagawa ito para maihatid ang langis at kargamento sa kakaunting bansang bumibili pa rin mula Russia. Matagumpay ang Shadow Fleet dahil sa 14 bilyong investment ng Russia. Ayon sa Ukrainian Shipping Magazine, 60% ng crude oil tankers na umaalis sa Russian Baltic Terminal noong ikalawang kalahati ng 2000 at 24 ay mula sa lumalaking Shadow Fleet, bumaba sa 40% pagsapit ng Marso 2000 at 25. Ngunit ito ay dulot ng pagtaas ng loading ng pangunahing oil carrier. Nagbunga ng kita ang multibilyong dolyar na pamumuhunan ni Putin sa Shadow Fleet, pero hindi pa tiyak kung gaano ito kalaki. Noong Agosto, sinabi ng Economics Observatory na kumita ang Russia ng dolyar. Total 235 bilyon mula sa bentahan ng langis at gas. Ang lahat ay binuwisan para pondohan ang digmaan ni Putin ng bilyon-bilyong dolyar. Ayon sa outlet, ang Shadow Fleet ay nagdala ng dolyar, 10 bilyon dagdag kita mula krudong Ruso mula Disyembre 2000 at 22 hanggang Agosto 2000 at 25 na nagpapakitang hindi ito kasing halaga ng inaakala. Gayunpaman, itinuro ng European Parliament na pinayagan ng Shadow Fleet ang Russia na maningil ng dagdag na dolyar. 10 kada bariles ng krudong langis kumpara sa kung ano lang ang kaya nilang singilin kung wala ang mga parusang ipinataw ng kanluran. Diyan mahalaga ang fleet. Ito ang nagdadala ng bilyong dolyar na dagdag na hindi makukuha ng Russia kung wala ito. Ipinapalagay na tama ang mga numero ng European Parliament at Economic Observatory. Ang mismong kalikasan ng Shadow Fleet ay nangangahulugan na ang anumang halagang dolyar na ibinibigay ay mga tansya lamang sa pinakamaganda. Paano mo maiuulat ang eksaktong bilang kung palihim nagbebenta at naglalakbay ang mga barkong ito ng langis? Hindi alintana ng Ukraine ang eksaktong bilang. Mahalaga lang na ang Shadow Fleet ay kumikita para sa pananakop ni Putin. Ang 2 barkong inatake ng Sea Baby drones ay may dalang langis na nagkakahalaga ng dolyar, 70 milyon, at malamang na ilang beses bumibiyahe taon-taon. Ang pagkawala ng mga barkong iyon kay Putin ay posibleng nagdulot ng pagkalugi ng Russia ng daan-daang milyong dolyar sa kita ng langis. Paraan ito ng pagkamatay sa libu-libong sugat na may dalawang epekto. Maaaring tuluyang mawalan ng Russia ng mga barkong pinagkakakitaan o mapilitan silang gumastos para palitan ang mga ito. Talunan si Putin sa parehong sitwasyon dahil bawat nakaraan at hinaharap na pag-atake sa Shadow Fleet ay unti-unting nagpapahina sa pananalapi ng Russia. Kaunting dagdag pa. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit pinabagsak ng Ukraine ang 2 Shadow Fleet na barko. Ang krudong langis na kanilang dinadala ang naging lifeline ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Center for European Policy Analysis, SIPA, noong Setyembre, nag-ulat sila ukol sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng langis ng Russia. Kapag pinagsama sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng paglo-load ng langis, mga pipeline at mga barko ng Shadow Fleet, ang mga ganitong uri ng nakatutok na pag-atake ay idinisenyo para sirain ang mga pasilidad ng Russia na pinagkakakitaan. Para kapusin sa pera si Putin, kailangan niyang ipagpatuloy ang malupit niyang pananakop. Kung magpatuloy ang kampanya at magtagumpay, mapipilitan ang Kremlin na ituloy ang militar na operasyon kahit may hindi pagkakasiya ng publiko. Ayon sa SIPA, sa pag-atake sa infrastruktura ng langis, naabot ng Ukraine ang 2 layunin. Nahinto ang lohistika militar ng Russia at napahina ang katatagan ng bansa. Hindi gaanong napapansin ang puntong ito, lalo na tungkol sa pag-abala sa bentahan ng krudong langis ng Russia. Ang pagsira sa mga refinery na gumagawa ng mga produktong tulad ng gasolina ay may malinaw na epekto sa loob ng bansa dahil nagdudulot ito ng kakulangan sa mga gasolinahan. Ang pagpigil sa Russia sa pagbenta ng krudong langis ay nagpapahirap sa budget ng Kremlin. Dahil sa digmaan sa Ukraine, napapabayaan ni Putin ang ibang bahagi ng Russia. Mas kaunting pera mula sa krudo ay nangangahulugan ng mas kaunting pera na magagastos sa mga programang panlipunan at iba pang inisyatibo na nagpapanatili ng kasiyahan ng mga mamamayan sa loob ng bansa. Ibig mo bang sabihin, mag-aalsa ang mga karaniwang Ruso laban sa leader nila pag inatake ang Shadow Fleet?
Malabo iyon. Gayunpaman, habang mas maraming hindi pagkakasiya ang kayang idulot ng Ukraine sa loob ng Russia, mas lalong tumitindi ang presyong nararamdaman ni Putin na tapusin agad ang digmaan kaysa patagalin pa ito. Pinagsasama ng mga pag-ataking ito ang hindi kasiyahan at pinansyal na dagok na hindi kayang tiisin ng Russia ngayon. Dinudurog ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia habang tumataas ang presyo, nalalapit bumagsak ang mga industriya, at napipilitang umabot sa sukdulan ang bansa. Ang digmaan ni Putin sa Ukraine ay bumaliktad sa kanya at naapektuhan ang ekonomiya ng Russia. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa Shadow Fleet ng Russia. Salamat sa panonood.